even yung audience predictions kahit draft pa lang, very much leaning towards Bren right now. Tingnan na nga natin sino ang makakakuha ng game number 1. Parang ganda ng vibe natin dito sa Shooting Gallery Studios. MPLPH Arena, kumusta kayo dyan? Okay naman? Is everyone doing okay? Even ang ating There we go. even ang ating mga audience ay nakakapit. And this is gonna be a Kyle TZ Joy Jungle and a Pandora or a Pando Pakito on the EXP. Mukhang roamer nga yung Edith, so meron na agad silang pangsalubong dito kay King Kong in case lang naman na siya yung matapatan. And so far, speaking of early game, parang nakikita natin agad yung impact ng Lilia at maging yung Minotaur ni Benting na nandito sa mid. Yeah, throwback to para kay Ben Things. Go back to the history of TNC Pro Team. MPL Philippines Season 9, nung coach pa nga nila si Coach V. They love this Lilia pick in the mid lane. And now that nakita natin at pinakita ng Onyx PH na malupit ang Lilia, well, they're playing it as well. Anything interesting about our emblems here? Well, looking at the emblems, tatlo sa side ng dito ng AP Bren ay naka-rapture. So gusto agad nila ng damage early as possible. And look at the interaction nung Fanny tsaka ng Joy ni Kyle TZ. A lot of times na makikita natin na ganun yung magiging match-up, magkukulitan lang, and it's the job of the roamers na manghuli dun sa kapwa, dun sa katapat na jungle ng kakampi nila. Pero parang kanina, si King Kong nilipad-liparan si Ogwin eh. Okay. Parang hindi niya nasalubong eh. Hindi pa natin nakita, probably nagko-cooldown din rin. Masyado pang maaga, perhaps din, para sa na AP Bren. And masyadong kalmado rin as of the moment yung mga ginagawa muna ng parehong team. Oh, ito sa gitna. Pinagamit ng Flicker dito. View! Ito na yung onward na hinihintay natin kanina. Onting aggression coming in from TNC. Agad-agad nilang na-force yung flicker doon ni View. Pero nandito na rin naman si Kyle TZ. Hindi nga lang muna aabot yung rhythm para mapakantat sayaw na muna siya. Alam mo, akala ko mas magiging malikot yung laro natin. Oo nga Pero eh. so far, parang kalmado pa eh. Sobrang kalmado pa. Parang nagiging calculated yung mga rest na binibigay ng Oo. dalawang teams. And also, yung idea nung clear wave potential ng Lilia, nagagamit ng TNC Pro Team with Goyo, ang bilis nilang nakakaikot sa mapa eh. And look at Pando. Oh, Sa my. inaaurahan, sige, Ajay. Ako, Ajay, medyo low na as the EXP laner. Eh, napaka-crucial pa naman ang presence niya for this upcoming third team. Oh, hindi pa level 4 si Ben Things. Mahirapan nata dito TNC Pro Team na mag-contest. Titingnan naman natin, talagang sinasayaw lang. Pero lamang ngayon ang AP Bren. Penalty zone, ikinumit na nga rin, but si Pando ay mabubuhay. Hindi siya mabibigyan kahit na napaka-low on HP na. Samantalang si Few na lang yata yung tatargetin nila NetherRealm. Napilitan ng ikas. And look at that damage coming in from Goyo. Tuluyan ng tutumba yung Faramis. Wala na rin namang flicker. That is all courtesy of, again, the duo combo ng mid lane, Goyo and Bentings. Damage is enough and parang sobrang nakakasurpresa nga na Faramis yung pick ni Few dito kasi ang bilis lang din i-burst down if ever yung NetherRealm. Oo. Uy, napahindo. Uy, sakit, sakit. Mabigat masyado ang kamay. Lipad muna dito si King Kong. Grabe si Pando. Pinapakita ni Pando ngayon yung yung bunga ng pahinga. Oo Na nga parang eh. gigil na talaga siyang maglaro ulit sa kanyang pagbabalik. Pero Oh, Kyle oh, TZ, oh. mahanap yata si Goyo. Black Shoes, kinumit na. Pero Harrison of Joy! Electrifying beats! Lahat sinalo! Binuhos kay Goyo! Ganda rin ng pag-intay nila na mapop yung Black Shoes. Handa sila na alam nila doon mapupunta. Doon babalik yung isang Lilia. Inabangan lang ni Ogwen, inabangan lang din ni Kyle TZ. Yung last dash niya, doon niya binigay. And that's a perfect execution for this kind of a jungle. And we really have to give it to Ogwen. Yung ginagawa niya ring vision game na nakadikit lang siya kay Bentings all the time. Okay. So, orange buff makuha. Ay, mapabanish ata si Ogwen! Literal na magkadikit, kaso nga lang napilitan ng gamitin yung Minion Fury. At nandoon si Ogwen, mukhang hindi na nga makakasurvive pa NetherRealm para makatakas sila Few and maging sila Super Marco. Pero hindi na muna sila makakahanap ng kasagutan kontra sa TNC. Kinapitalize lang talaga ng TNC yung kakayahan ng Fanny na nandun sila sa isang masikip na area. Diba? Yun yung pinakamahalaga for a Fanny, for King Kong, na subukan yung uminvade, pwede ko kayong punish. And now Super Marco.
from downtown. Nasa Makati tayo, galing pa ata sa Quezon City, yung torn apart memory ni Innocent. Tapos may Malefic Roar na siya ngayon. So what more, yung damage na ibabato niya. Pero Bentings, mapo-force na mapagamit ng Flicker. Ngayon, clearly parang nakakakita tayo ng kahit wala sa kamay ng TNC yung kalamangan in terms of gold, parang yung paunti-unti nilang ginagawa, sobrang napapaganda sa kanila eh. May innate talagang ability. Yung lineup ng TNC na gawin nyo. Pero Oh! Penalty zone makakahuli ng dalawa, pero si Owen may knock-up din naman natitira. Kyle TZ, siya pa rin ang makakasecure ng turtle at mukhang sasayawan na nga niya yung mga miyembro ng TNC. Taking down one. At si Goyo may ipit dito, may iwan. Wala nang kasama, kaya that's 2 players down for TNC. alam ng AP Bren yung timers ng purple buff ni King Kong. Alam nilang wala mo Hey, purple, hey, kaya hey! papanis nila ng ganito. Paano ka gagalaw doon? Hinatak ka na. In-onward ka ba? Ito yung sinasabi natin na yung mga funny kasi, sakto yung respawn nung kanilang purple buff doon sa respawn nung turtle. Kaya ginagamit lang ng AP Bren yun. They are very wary of the timers. Di naman si Pando, may vision na naman. Okay, may purple to, pwede nating invade. Yeah. Ito masakit pagkalaban mo ang isang Pakito. Expect na laging may alam na nasa purple buff ka. Dito naman sa top lane, AP Bren, pinipressure na nila si Innocent. Madedepensa ba ito ng TNC Pro Team? Oh, nandun si Bentings para mag-provide ng alalay. Maging si Ajay pala, nandito na sa itaas. A successful defense naman para sa kanilang first-tier turret para sa TNC. At talagang sabay-sabay munang aalis ang parehong kupunan. Well, ito yung pagkakaiba ng dalawang XP laners natin eh. At Terizla, sobrang halaga niya sa teamfight. Pero yung Pakito, may kakayahan siya na wag sumama, tapos kumuha ng push. Wala nang Torres sa baba eh. Courtesy of what Pando is doing. Feeling ko si King Kong naalala niya na naman yung laban nila kontra sa Blacklist International kung saan kahit gamit niya yung fanny niya, isa sa mga rason kung bakit hindi nakapag-shine si King Kong doon ay dahil si Edward. Yung Pakito din niya, gamit niya doon. At ngayon si Pando, kino-cover lang niya yung alam ng AP Bren na gusto isplitan ni King Kong at doon lagi siya. Napakaraming flashback na nangyayari, pero wala nang flashback ba dahil napakaraming nanakap doon. Netherrealm, the first na i-cast, pero si Innocent sa likod. Mukhang siya nga ay tutumba ng tuluyan sa kamay ni Pando. At si Pando ay kailangan nating bantayan kasi hindi biro yung kanyang ginagawang paghiwalay sa mga Bentings? kasama. Pero si Bentings naman yata ang magiging kapalit. Napakarami niyang pinuntahan, pero ang ending ay May entry ka pala! Tamang pasok para makabawi lang ng isa! Lods, kala ko Mobile Legends bang to, ba't biglang may Beyblade? Umikot ng umikot. The mastery of King Kong with the fanny. Kung alam ng AP Bren yung timers, alam niya rin yung kakayahan Oh, ng ito hero na! niya. Napakarami na uli using the penalty zone. Tapos si King Kong, napaka-timely din nung kanyang naging balik. Pero si Pew doon, makakatakas naman kahit very low on HP na. Goyo. Nagkaroon ng pagkakasundo doon si Ajay at si King Kong. Pero si Goyo nandito, sabi niya kailangan makasali pa Ay, rin dito, ako. dito! Hindi nakauwi si Pew, pero hindi inabutan ng maso. Sakto yung pagkakalapag nung Gloom. Naabot ng AoE. Nahinto yung TP but still, makakatakas pa rin naman si Pew. Another turtle fight. Rush, Pando. Makuha na to ng TNC Pro Team. Get the third turtle of the game at nakita na natin at nararamdaman na natin na bumibilis yung takbo ng laro. Mas nagiging malikot na ang ating dalawang kubanan at yun yung hinihintay natin eh. Na in-expect natin from minute 1, magiging ganun yung laban pero hinihintay lang pala nila yung mga items nila. Love the idea of TNC Pro Team na kumuha o gamitin yung espasyo na hindi nakikita ng AP Bren. Kung nasaan yung AP Bren, umaalis sila eh. Umiiwas sila sa gulo. And etong si Bentings, sakto rin naman yung kanyang ability. Nakakapag-heal siya, mapopoke siya, yes. Pero i-heal lang niya pabalik. It's enough information for the rest of the members of TNC because of their innate mobility, nakakakuha sila ng trade onto other parts of the map. Okay, looking at the gold, Innocent King Kong nakalamang para sa TNC Pro Team. And for our entire game, Pando, Super Marco, Kyle TZ, very close. Goyo, humahabol pa ng items dito. Pero again, pagkalaban mo ang isang Lilia, kung hindi ganun ka laki ang iyong lamang, biglang magugulat ka lang, sobrang sakit na ng damage niyan. Oh, naalala ko tuloy sinabi ni Joshi Cakes nung isang araw na parang tinawag mong natutulog na problema yung Lilia. Tutulog na problema. Oo, kasi kapag Ganun tawag sa akin pag natutulog ako eh. problema pa rin. Problema pa rin. Well, natawag lang naman sa natutulog na problema kasi ito yung mga tipo ng heroes na hindi mo masyadong mapapansin na biglang, aray, ang sakit na pala. Ganun yung vibes. Oh, ganun. Kapag team fight, no? Parang,
ang daming nangyayari, hindi nyo napapansin, merong mga glooms na sumasabog. Yun pala yung nakakabawas ng sobra sa buhay mo. And unknowingly, yun yung parang isa sa kinakailangan siguro mahanapan ng sagot ngayon ng AP Brand. Kasi in as much as kaya nila talagang pigilan yung likot dito ni Benfix, paano mo na lang pipigilan kung mas na-overwhelm na kayo sa damage or sa slows na napoprovide ng isang Lilia ni Goyo? Yung sinabi natin tungkol sa Lilia na, uy, masakit na pala. Yun din ata yung sinabi ni Caltisi nung biglang na-damage siya ng isang fanny ni King Kong. Uy, masakit na pala. And isa pa yung binibigay ng Lilia eh, na parang tinitignan siya ng mga ibang members, parang, wait! Oh, Gwen. Oh, Gwen! Hindi na siya nakasurvive doon sa damage output. Ito na yung sinasabi natin, gising na yung problema. Gising na. At hindi lang siya yung nagiging problema, marami ng gising na problema ang AP Bren right now. Hindi na biro kapag ang problema na natutulog ay nagising na. Kaya naman, napakabilis na pala ng mga pangyayari. Lord na ang pinaglalabanan ng parehong kupunan. At mukhang nalalamangan kahit papaano ng TNC dito sa pwesto at posisyon. Yung mga players ng AP Bren. Pero Pando. hinahanap naman ni Pando at kinukuhaan ng impormasyon. Napupok siya kahit papaano pero ang bilis din nung balik ng kanyang buhay. Papasok na si Kyle TZ dito. Sino nga bang makakasecure ng ating Lord? Pero focus muna tayo sa kabila. Kasi si Goyo, nakatumba na. Pumasok muna penalty zone. Pero si King Kong pa rin pala. Siya ang makakakuha. Sabay out agad-agad para sa TNC. Ito yung sinasabi natin eh, Lilia, Goyo, binate out lang niya yung position and formation ng AP Bren. Okay? So ako yung pinoproblema nyo, hindi nyo lang alam, nandun na si King Kong with a crucial retry, with a crucial Lord still. Maybe it's just the first Lord, pero still, yung momentum, yung pressure, yung minions, yung mga buff minions na kasama niyan. Oo. Honestly, looking at it, ay, sandali. Ajay, makataas ba? Ito, kinakailangan niya makatakas yung bola, nagbabounce sa gitna nila, pero mabubuhay naman lahat ng mga players ng TNC. Grabe ngayon yung kahit na na-zone ng sobra ng AP Bren at natanggal pa nga si Goyo, yung pagpasok ni King Kong. Okay, nagkanak yung laban natin. Mid lane towers ay nakatayo pa para sa dalawang koponan. Side lanes ang focus dito ng TNC Pro Team. Ano gagawin dito ng AP Bren para makadepensa? Well, pwede nilang gamitin yung kakayahan ni Few and ni Super Marco, yung damage na meron sila to defend and burst down that Lord, which they did. Nakita agad natin na mabilis na burst down yung Lord, hindi ganun na-maximize ng TNC Pro Team. Kasi nga naman, nandun din yung damage eh. 4 out, maybe 5. Even tong si Ogwen with the Edith, may damage output to. Kailangan natin pa rin dun si King Kong talaga kasi sobrang risky yung call ng TNC Pro Team na bilisan yung Lord kahit hindi pa nila masyado nakikita si Kyle TZ at King Kong. Gotta give the credit to him, the skills para manalo siya sa retry battle na yon. Bigla na lang sumilip, tapos retry. Oo. Yun yung literal na dinaanan lang eh. Tapos kinuha, pero Benting using the Minion Fury. Kahit easy nga lang doon na naman sa likuran. Meron siyang mga mahahanap. Innocent makakatakas with a flicker. Torn apart memory, ikinasan rin. Pero sinapando yata kayo ng panibagong problema na kinakailangan kaharapin ng TNC. Makakatakas naman lahat ng mga miyembro at wala tayong makikitang casualty. A lot of ultimates have been used pero wala pa rin na nawala doon. Maybe it's King Kong na meron pang cutthroat pero hindi naman niya kailangan sumama eh. Ito na yung tipo ng funny na hindi mo na makikita kasi nagsisplit na nung split. Late entrance na lang. Nakikita mo na lang siya na sa mapa mo. Tapos biglang makita mo, ay, ang sakit na pala. Again, we're going back to the thought na hindi napapansin yung damage output din naman na binibigay ng TNC. Kung ang AP Bren, meron silang 5 heroes with innate damage, as well as TNC. At mukhang napakarami ng ibinuhos kay Ogwen dito ngayon. Immediately taking down even yung roamer or supposedly tankiest member ng AP Bren. Oh, wow. TNC Pro Team, nakita natin yung comfort nila paglaro sa ganitong playstyle. Hindi nila tinatapatan na diretso masyado yung AP Bren. Parang, okay, sige, feeling out process. Poke muna, biglang, andito si King Kong. Parang hindi mo sa pukpuk eh, no? They're just punishing yung mga, mga pag-check ni Ogwen dun sa mga areas na supposed to be dapat kontrolado nila. But 3 seconds or 2 seconds na lang bago magkaroon ng Lord, another team fight. Pero yung poke potential again with this Lilia ni Goyo and yung split na ginagawa ni King Kong, mapapatagal tong sayaw na to. Grabe yung pag-angat ni King Kong at maging ni Pando dito sa bot lane minions ng parehong kupunan. Nakikita naman natin kung anong ginagawa palagi ni King Kong paulit-ulit prior to such major objectives at nakikipagsabayan lang naman si Pando. Parehong mga mabibilis makabalik at makarespo pero dito magkakasubukan na naman. Ito yung
kahit na sabihin nating level 2 Lord pa lang, parang Oo. gusto mo na agad ma-secure at this point kasi sobrang hindi naman nagkakalayo yung namamagitan sa parehong kupunan. Parang kanina pa nga tayo at break-even eh. Dito sa laban. At economic equilibrium. Oh yes. Grabe naman. Oh yes. Grabe naman, Professor Jushi. Juicy. Okay, TNC Pro Team. AP Brand, sino makakakuha ng Lord na to? Kita mo, ito na yung purple dance na nakita natin sa side ng TNC. Si Pandora nga lang yata rito, mukhang tutumba. Dala-dalawa yung nakasalubong niya, which is si Innocent at si King Kong pa. What a call. Maganda yung idea eh, na susubukan niyang i-burst down itong si King Kong. But unfortunately for him, nandun din si Innocent. Oo. Alam, Grabe. ng TNC Pro Team yung pwede mangyari. Grabe, sumasayo yung dalawang koponan, yung jungler, nagwa 1v1. Uy, uy, uy. Hindi natin na mataan yung naging sayawan, pero sigurado akong naging dikitan talaga. Goyo nga lang dito, mapapagamit na rin ang shoes. Pumasok na rin si Ajay, gamit yung penalty zone. Mapapaflicker naman si Few. Conceal na makakancel lang din agad-agad ng damage ng mga glooms. Mari-reset na naman yung ating Lord. Oy, sige na, uy! Lagi lang hinahanap ni King Kong si Carl DC. Parang kung sino mabigyan dito sa dalawa, automatic nasa kabila yung Lord eh. Oo. Yung mga ganon. Kasi gano'n naman talaga yung plano ng both of these teams. Ito na yung typical na nangyayari kapag assassin versus assassin yung matchup. Yung apat yung humahawak ng Lord. At nagkakakitaan na talaga ang mga players natin dito. DNC kaya makakakuha. King Kong still secures the Lord. Makakatakas pa ba yung ibang mga miyembro? Or ng part memory kina Sanariel, pero si Goyo ay tutumba. Kyle TZ, kinakailangan pa niyang makatakas. Pero may ipit siya sa gitna ng mga miyembro na titira sa side ng TNC habang hinahabol ng ibang mga players ng AP Bren. At nakakuha naman sila ng dalawang bawi. Favorable trade for AP Bren. Nakuha nga ng TNC Pro Team yung Lord. It is because of Bentings. Humaharap lang siya. And yung threat ng setup na meron siya, it's good for TNC Pro Team. But then again, yung flank mula kay Pando, hinanap lang niya si Goyo. Alam niya na wala ng black Ay! shoes, therefore, Inagaw! Ay, hindi, okay. Buhay pa. King Kong still able to secure that purple buff, which is good for TNC Pro Team. Now, AP Bren, meron pa silang problema dun sa top lane, which is the Lord. And I think they can easily burst that down. I mean, again and again, uulit yung ganitong pangyayari. Kailangan na talaga masagi ng TNC Pro Team, yung tower ng AP Brent sa gitna. Habang nakatayo pa yan, mahirapan sila makahanap ng espasyo sa mapa. Items are up. Looking at the items right now, nakatingin tayo dun sa matchup ng gold lane eh. Oh. 400 gold lead lang ang meron. Ito si Innocent against dito kay Super Marco. And item-wise, halos pantayan lang din. Nagmamatter na dun sa execution and positioning. Grabe. Oh my Ang goodness. tapang naman ni King Kong na to. Oo, parang yung mga, alam mong mataas yung level of mastery sa Fanny kapag Ultimo Joy, kinakalaban mo mag-isa. Na isang napakahirap din namang hulihin at saktuhan ng kable na hero. Pero paulit-ulit nating nakikita na hinahanap siya ni Innocent at ni King Kong rather. At hindi lang basta hanap, nababawasan niya talaga ng sobra si Kyle TZ on this Joy. Mas mabilis naman talaga siya sa isang Joy. Kasi yung Joy, tumatakbo lang, nagdadash lang. Eh siya, kumakable. Nasa lupa si Joy. Tama. Oh, si King Kong, lumilipad talaga. At meron siyang advantage or ang tawag doon, yung air superiority. Kung tawagin. Oh, di ba? Professor Jushi, syempre meron din tayong mga entries. Pero ito ang kinakailangan nating tignan. Kung ano na naman ang magiging plano ng dalawang kupunan sa paparating nating Lord dahil mukhang bago pa mangyari yun si Kyle TZ. Ano na magiging target? Mananakap siya doon. Masasalo pa yung Thor ng part memory. Pero sasakto yung Netherrealm. At yung pasok coming in from the penalty zone. Masasaktuhan yung mga miyembro ngayon ng AP Bren. Pero lahat naman sila ay mabubuhay at makakatakas pa nga yata. Pero si King Kong, may mahanap siya. Super Marco is down sa may lipad pabalik sa base nila. That's why they really have to be mindful sa position nila specifically and especially itong AP Bren. Kahit saang angle, pwede manggaling si King Kong. King Kong. Ay, King Kong. grabe. Speaking of King Kong, sabi ni Kyle TZ, hindi pwedeng si King Kong lang. Meron din siyang Ajay! mga nahanap. Goyo ngayon, magbuhay pa kahit King Kong paano. again. Pero si King Kong na naman, kinakailangan nating tingnan. Kyle TZ, pero yung 1 HP. Innocent, habulin pa nga doon. Maging si Pando. Pero ngayon, siya naman yata yung malalagay sa alanganin. Wala na siyang flicker at mukhang mapapress down na siya. Pero hindi! Outplay pa nga! And makakatakas pa palayo. Samantalang si Ogwen ang natitira. At maging siya ay mawawala. Guilty si Innocent on one count of outplay. What a play by Innocent and
what a play galing sa TNC Pro Team! Yung sinasabi natin, kahit saan nang gagaling, nakakagulat na lang. Ito na yung pasayahan, paningat, tsaka joy eh. Sorpresahan kung saan manggagaling, and it's gonna be King Kong again na makakakuha ng Lord at hindi nakakontest ng AB Bren because of that skirmish and Innocent's perfect outplay. Wow! Tinanong yung TNC Pro Team, gusto nyo ba lumaban? Sagot nila, yes or yes. What an answer by TNC Pro Team. Napasayaw ako dun sa sinabi ni Coach. Tingnan mo si Innocent, slow-mo, TikTok, Oh, oh, highlights, oh, oh, basic stun. attack, stun, Smooth criminal moves by Innocent. With a sliver of HP left. Oo. Gahibla ng buhok, kaso nga lang abaka fiber yung ano eh. Bumili yata pa siya ng immortality para mas sigurado talaga yung kanyang pag-survive doon sa naging nakita nating pagka-outplay niya sa mga players ng AP Bren. Pero ngayon, ang Lord, halos buo pa ang buhay. Humampas na nga rin dito sa bottom lane. Owen, nag-conceal. Makakakuha nga ba ng base turret ngayon ang TNC? Tinatry na niya kumuha. Pumasok na naman si Ajay gamit yung kanyang penalty zone. Kaso sasaluhin niya yung damage ng Torre. At Aray! kaya mabubuhay pa. Lang. Hindi muna bibigay ng AP Bren yung base turret. Medyo AP Bren, nakukuha nila ngayon yung advantage onto this kinds of situation kasi meron silang kakayahan na makasurvive onto those dives because of the Nether Realm na meron itong si Few. Unlike TNC, yung ginawa ni AJ kanina, it's good. Ang ganda ng setup. But then again, wala na siyang paraan para makatakas pa. It's either dadaan siya sa torre o sasaluhin na lang talaga niya yung damage para makaalis yung ibang members ng TNC Pro Team. Kailangan pa rin respetuhin ng TNC Pro Team ang potential team fight turnaround na meron ang AP Bren sa hero kits nila. Nakita natin, AP Bren, one of the teams that are really good at counter-punishing. Kala mo nanalo ka na sa Lord, kala mo nanalo ka na sa laban, biglang makakahanap sila ng paraan para ikutin ang laban. TNC Pro Team, just stay sharp! Pando nga lang yata rito, siya yung tatargetin. Kaso sumasayaw rin naman kahit papaano si Kyle Easy. Magagamit yung electrifying blitz. Innocent, mapapatumbay sa shutdown para sa kanya. Kaso si Pando dito medyo low on HP na yung buhay niya. Ben thinks din naman mababawian yung jungler ngayon ng AP Bren. It's a 1-for-1 trade. Aabot pa naman yung death timers doon sa next na Lord. Pero may invasion na gagawin. Hindi pwede makuha ni King Kong yung kanyang purple buff. Tawag dito ng AP Bren. Pero si Owen, ang isusunod nilang papatumbahin. Few dito na pag-gamit na ng Nether Realm. At si Goyo, pag yung black shoes niya ay nakomit na rin. At kinakailangan na yata muna mag-disengage ng parehong kupunan. Pareho silang nawalan. Kasi Wow! 22 minutes na pala ang ating laban. Ma-action ang pinapakita ng AP Bren at TNC Pro Team. Hinintay na lang natin ang next Lord. 22 seconds. kung ano yung kinakalma nung simula ng laban natin. Yun naman ang kinikit at kinainit. Ngayong nasa 22-minute mark na nga naman tayo, no? So, parang isa pa sa mga siguro parang di pa natin nakikita o inaabangan sa AP Bren yung Primal Wrath na hinihintay natin from Owen. Kasi yun yung isa sa mga posibleng pinakamalaking turnaround. Pero King Kong, Medyo napaaga yung kanyang cutthroat. Yeah. Kaya hindi niya nakuha yung buhay ni Few. And maybe it's a good idea for AP Bren right now na hindi muna hindi muna Lord Dance yan. Siguro maghanap muna kayo ng flow ng minion waves sa ibang parte ng mapa. Dahan-dahan lang muna. Kasi pag nakahanap kayo ng either pick-off or magandang opportunity, doon na kayo papasok, doon na kayo mag-full commit. Pero sabi naman ng TNC Pro Team, okay, umpisahan na natin ang Chatcha sa Lord. Ajay, ang may hawak ng Lord. Di ba dati, nakikita natin, puro junglers yung may hawak, mga Fredrin o Baksha. And now, since Assassin nga ang meron again, ang humahawak ng Lord for TNC Pro Team, etong si Ajay. And for the side of AP Bren naman, etong si Ogwen. Kasi mas kailangan na ng surprise galing kay Bentix. Yung Flicker Minoan Fury. grabe yung TNC kanina doon na dala-dalawa o tatlo-tatlo yung nagabang sa purple buff ni King Kong. Siguro, akala rin nila uulitin ng AP Bren yung play kanina ni Pando, pero hindi na rin naman inulit ng AP Bren. So, wala na silang napunish or natanggal. Magkakakitaan lahat ng mga players ngayon dito sa ating Lord Pit. Pero sino nga ba yung mauuna? Oh, forced out! Flicker na si Innocent. Oh, si Goyo na ipit! May black shoes pa ba? Natitira mukhang wala na nga Pando! talaga. Pando doon sa likod. Siya naman ang manggugulat at pinagsusuntok na nga niya yung mga players ng TNC. Pero doon sa kabilang banda, si King Kong makakakuha ng kill onto LTZ. May Nether Red pang natitira at sina Owen ay tatry pang lumaban kahit na paano kontra dito sa mga natitirang member ng TNC. Pero si Innocent ay mawawala na. Wala na lahat ng damage halos na manggagaling sa side ng TNC. At maging si Bentix, papatumbay na ng AP Bren. Wow, King Kong, papasok na naman! Oh,
Nahuli Marco! ng bola! Super Marco! Now it's a go signal for AP Bren to take this Lord down na kahit wala si Kyle TZ on their side. Enough yung damage naman Super Marco. That's a 1.7k crit per ball. Crit per ball. Guys, ito Wow. yung hinihintay lang ni Super Marco na moment. It's his time to shine. Ngayon, napahirapan ng abutin at paniguradong may mga poprotekta na sa kanya. Papasok na yung problema ng TNC na paano na nila gagawin yung kalikutan na gusto sana nila kanina pa. Ogwen. Ogwen? Medyo delikado yata rito yung posisyon ni Ogwen, pero magpa-primal rush na para makasurvive. Ajay! Kasama naman siya nung penalty zone. May immortality pang natitira at Netherrealm pa pala. Sakay! Kaya naman ang Power